praise you, O God. Hallelujah. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos. Napakadakila mo sa buhay namin. Thank you, Jesus. Yes, oh Jesus. Oh, glory, glory to your name, oh God. Yes, patuloy ka naming pupurihin. Aabutin ang iyong puso sa umaga na ito. Yes, oh God. Oh, Jesus, purihin ka. Sambahin ang iyong dakilang pangalan. Yes, oh God. Ang Diyos na di nagbabago. Noon, ngayon at magpakailanman. Na ang pag-ibig ay laging pinadadama sa kanyang mga anak. Narito kami ang mga ngayon upang purihin ka at sambahin. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah.
your name is great. Yes, oh Jesus, dakila ka. Tanggapin mo ang papuri ng iyong mga anak. Yes, oh God. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to
Holy Spirit, lahat ng pangalan ay luluhod sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Aming Ama, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Salamat, Panginoon, sa isang buong linggo na kami po ay sinamahan mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng katagumpayan, O Lord. Hallelujah! Salamat, Panginoon, O Lord. Ang lahat ng mga bagay na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, ay hindi namin sukat nakalain, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng blessing mo, Lord. Hallelujah! Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong proteksyon sa aming lahat, O Lord. Sa aming pagtatagumpay, Lord, sa lahat ng mga pagsubok namin sa buhay, Panginoon. Lagi kang naroon sa amin, Panginoon, kaya kami nagtatagumpay. Hindi man po kami karapat-dapat, Panginoon, ay minarapat mo na maging karapat-dapat sa harap mo, Lord. Lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon, na aming mga nagawa, nasalita, O Lord, na naisip namin, Panginoon, na hindi ka nalugod sa aming buhay. Kami po ay naninigluhod na humihingi ng tawad sa iyo, Lord, sa lahat ng aming mga kasalanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang lahat ng aming mga nagagawang kasalanan, Panginoon, ay hindi na namin muling balikan pa, Panginoon. Tulungan mo kami maging malalim pa sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Hallelujah. At sa oras na ito, Panginoon, hallelujah, panguna ka sa aming gawain ito, Lord. Hallelujah. Surround us by your words, O Lord, Panginoon. Holy Spirit, be with us mula sa aming simula hanggang sa pagwawakas. Be our programmer, O Lord. Hallelujah. At ang iyong anak na gagamitin, Panginoon, itago mo po siya sa iyong krus. At pagkatapos niya magsalita, Panginoon, uuwi kami, Panginoon, ng punong-puno ng kaligayahan, Panginoon. At ipapakita mo sa amin lahat ng mga manifestation, O Lord. Hallelujah, ng iyong mga salita. Dala-dala namin sa aming pag-uwi, Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ng iyong mga pangako, Panginoon, sa buong isang linggo kami magtatagumpay. Hallelujah. Panginoon, hallelujah. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Hallelujah. At sa aming mga nagagawa, Panginoon, himihingi kami sa iyo ng tawad. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Be our programmer, O Lord, sa mga oras na ito, O Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Hallelujah. For the last time, awitin po natin sa ating Panginoong Jesus. Forever you will be the Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Hallelujah. Sa iyo lamang po lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila, pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Bago po tayo. Meron po ba tayong bagong mga first-timer sa lugar na ito na ngayon lamang po nakadalo? Okay po, salamat po sa Panginoon. At tayo po ay patuloy na sumuporta sa atin pong mga kasama, mga kapatiran na uma-attend po through FB live streaming. Mangyari pong ibigay ninyo ang inyong tithes and offering sa pamamagitan po ng ating GCash at BPI account. Ano po? At bago po tayo manalangin, tayo po ay magkakaroon ng declaration na ginagawa po natin linggo-linggo. At ito po ay sabay-sabay po natin bibigkasin. Ano po, idideklara po natin ang ating bibig na ito po ay mangyayari sa ating buhay. Sige po, paki-flash nga po yung ating declaration. Okay, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing.
I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty of the captives, and recovery of sight to the blind, to set a liberty those who are oppressed. So napakabuti po ng Panginoon na yung sinalita po ng ating bibig ay mangyayari po sa buhay natin. Amen po. So itaas po natin ang ating mga tithes and offering. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father God, marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon, na muli dinala mo kami sa lugar na ito, Panginoon, upang magpuri, magpasalamat sa iyong kabutihan sa nagdaan na isang linggo, Panginoon. Salamat po sa karunungan, kalakasan, sa pag-iingat. Lord, salamat po sa mga kamay na ginamit mo upang makapaghanap buhay, makapagnegosyo, Panginoon. At tunay nga po na ang mga biyaya na ito na aming na-enjoy sa araw-araw ay aming pinagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na patuloy mo pong gamitin ang bawat isa, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. At Lord, aming patuloy na itinataas sa iyo ang pagpapagawa ng Favor Auditorium, Panginoon, na tunay, Panginoon, sa takdang panahon, ikaw po ang magpapayari nito, Panginoon, at makikita ng aming mga mata, mararanasan namin, Panginoon, ang iyong kabutihan na naipatayo ang Favor Auditorium. Maraming pong salamat, Ama. Pagpalain mo po ang aming mga tithes and offering. Magkaroon ng spirit of multiplication, miracle of multiplication, Panginoon. At Lord, magamit ito mightily sa paglilingkod sa iyo. Sa iyo po ang aming papuri, ang aming pinakamataas na pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magkaloob na po tayo. umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay dumako po tayo sa ating Holy Communion. Ang Holy Communion po ay isang celebration. Inaalala natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ayon po kay Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11, ang sabi niya po ay, ito ang aral ng Panginoon na tinanggap ko at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon Jesus nung gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At ito ay pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kaya hindi naman matapos niyang kainin ang tinapay ay kinuha niya ang saro at ang sabi po ay ito ang saro ng bagong tipan, ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ating paikibahagi sa Holy Communion, tayo po ay naikibahagi sa katagumpayan na pinagkaloob na ng ating Panginoong Jesus. Kaya habang tayo po ay naikibahagi dito, ay patuloy po natin ideklara sa ating mga buhay yung mga biyaya, pagpapala, kaligtasan at maraming mga bagay na ginawa na ng ating Panginoong Jesus. Tayo po lahat ay yumukot pumikit at manalangin.
Aming Ama, sa pangalan po ni Kristo Jesus, kami po ay nagpapasalamat, sinasamba ka, dinadakila at niluluwalhati ang iyong buhay at banal na pangalan. Sa aming paikibahagi sa iyong katawan at sa iyong banal na dugo na sumisimbolo sa pamagitan po ng tinapay at juice. Hayaan mo po, Father God, na patuloy na tanggapin ng bawat anak mo ang mga pagpapala na kung saan ay pinagkaloob mo na sa amin 2,000 taon na nakakalipas na ang aming Panginoong Yesus ay mamatay at muling mabuhay sa ikatlong araw para po sa kaligtasan at kapatawaran ng aming mga kasalanan. At sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, pagpalain mo po ang mga aseret na magdadala at magbibigay ng tinapay at juice, at pagpalain mo rin po ang kongregasyon na kung saan ay maikibahagi po sa banal na hapunan. Ito po ang panalangin sa mataas at tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Sa lahat po ay magsabi na Amen and Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Ang tinapay ng buhay, kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay,
Narito na po lahat. Tayo po ay yumukot pumikit. Aming Ama, sa pangalan po ni Kristo Jesus, salamat po sa isa pang pagkakataon na binigay mo sa amin. Kami po ay nagagalak, pinagdiriwang, ang katagumpayang pinagkaloob mo na sa bawat isa sa amin. At habang kami naikibahagi sa Holy Communion, gawin mo po kaming karapat-dapat. Ang patuloy mong makita sa amin ay ang damit ng katwiran ng aming Panginoong Heso Kristo. Ito ang aral ng Panginoon na tinanggap ko at pinagkakaloob ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus ng gabi sa ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapirasot sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Tuwing kakain kayo ng tinapay nito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong Hesus, ang kanyang muling pagkabuhay at ang kanyang nalalapit na pagbabalik. Sabay-sabay po nating isubo ang tinapay. Gayun din naman, matapos maghapunan ay dinampot niya ang sarot sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inom kayo sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong Hesus, ang kanyang muling pagkabuhay at ang kanyang nalalapit na pagbabalik. Sabay-sabay po natin inumin. Sa iyo po ang mataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, pagpaparangal. Sa mataas at tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, at may lalapit na aseret at kukunin po ang cup sa inyo. Thank you, choir. Thank you, musician. Ngayon po ay dumako po tayo sa salita ng Diyos. Dito po sa aklat ng Esther, Kabanata 6, simula talatang 1 hanggang talatang 14. Aklat ng Esther, ito po yung sa Lumang Tipan. Esther, Kabanata 6, simula talatang 1 hanggang talatang 14. At minsan pa tumayo tayo sa presensya ng ating Panginoon bilang paggalang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Aklat ng Esther, Kabanata 6. Simula talatang 1 hanggang talatang 14. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Ako po magbabasa sa unang talata at kayo po magbabasa sa susunod na talata, sa ikalawang talata. Ito po ang sabi. Isang gabi, hindi makatulog si Haring Asuero. Ipinakuha niya ang aklat ng mahalagang pangyayari sa kaharian. At ipinabasa ito habang siya'y nakikinig. Talatang 2 kayo po. Talatang 3. Dahil dito, itinanong ng hari, anong gantimpala o pagpaparangal ang ginawa kay Mardocheo dahil sa kabutihang ginawa niya sa akin? Sumagot ang mga tagapaglingkod, wala po. Talatang 4, kayo po. Talatang 5. Sinabi ng mga tagapaglingkod ng hari, si Haman po. At sinabi ng hari, palapitin ninyo. Talatang 6, kayo po.
Talatang 7. Kaya sinabi niya, ganito po, 8 kayo po. Talatang 9, ang damit ay ibigay sa isa sa mga pangunahing pinuno ng kaharian para isuot sa pararangalan. Pagkatapos, isakay sa kabayo at ilibot sa buong lungsod habang isinisigaw ito ang lalaking pinararangalan ng hari. Labing isa, kinuha nga ni Haman ang damit at ang kabayo ng hari. Binihisan niya si Mardikeo. Isinakay sa kabayo at inilibot sa buong lungsod. Habang isinisigaw niyang, narito ang lalaking pinararangalan ng hari. Talatang 12. Labintatlo, ang nangyari isinalaysay ni Haman sa asawa niyang si Zeres at sa kanyang mga kaibigan. Sinabi ng mga ito sa kanya, kung Hudyo nga si Mardikeo, hindi mo siya madadaig, manapay ikaw ang madaig niyon. Talatang 14, sabay-sabay natin basahin. While they were still talking with him, the king eunuch came and hastened to bring Haman to the banquet which Esther had prepared. Ang Diyos po magpala ng kanyang salita sa ating puso't kaisipan. Tayo pong lahat ay magsiupo na at palakpakan natin ang salita ng Diyos. Ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay may pamagat na The Turning of the Tide. Yan, The Turning of the Tide. Ibig sabihin, ito yung pagbabago. Yung pagbabago ng agos o yung takbo ng sitwasyon. Ang pinakatema po natin na nais nating maunawaan at makita rito ay divine providence. Dito po sa aklat ng Esther. Pag sinabi nating providence, ito po yung pangangalaga. Pangangalaga at pag-iingat ng Diyos, di ba? Yung banal na pangangalaga at pag-iingat ng Panginoon sa bawat isa. Lalo-lalo na po sa kanyang mga anak. At nais po natin makita rito, mga kapatid, bago po ako magpasimula, ay tingnan po natin yung pinaka-overview ng Book of Esther. Actually, ito po ay overview. Ito po actually, mga kapatid, ay 10 chapter lamang. At ang pinaka-character po na dapat maunawaan at makilala po natin ay walang iba kundi una si Esther. Sumunod si Mardikeo, si King Ahasuero, mga kapatid. Tapos si Haman at si Queen Vashti. Sa chapter 1 po ng Book of Esther, sa bahay niyo lang po basahin, actually, ito pong Media at Persia. Yung Persia po, ito po yung modern day Iran ngayon. Ito po yung Iran. At noong 3 taon ng pagiging hari nitong si Ahasuero, siya po ay nagbigay ng banquet, nagpakain siya. Sa loob ng 180 days, lahat ng kanyang mga opisyales, lahat ng kanyang mga kagawad, lahat ng mga matataasan tungkulin sa kanyang kaharian, pinakain niya sa loob ng 6 na buwan. Bilhin niyo po yan. Talagang nag-celebrate. Lahat ng gustong kainin, inumin, ginawa po nila. Yun po ang utos ng hari. After nung 6 na buwan na pagpapakain at pagpapainom at celebration, dahil po sa katagumpayan ng Media at Persia, ay 7 araw naman nagpakain siya doon sa pinaka-capital city ng Persia. Ito po yung Susan. Susana po sa ibang translation. At sa loob ng 1 linggo, nagpakain siya. At inayusan po yung buong city po ng Susan. Nilagyan po ng mga kortina, lahat ng iba't ibang palawit, lahat ng iba't ibang uri ng decoration ay ginawa po. At
sa loob ng 7 araw ay nagpakain siya. At hiwalay po yung babae, yung kanyang asawa na si Queen Vashti. Noong 3 araw na po ng pagpapakain at inuman, nalasing tong hari. At gusto niyang bigyan ng pagpaparangal yung kanyang rena. At gusto niya ipakita sa lahat ng tao. At inutusan niya yung kanyang mga eunuchs na pumunta doon sa kaharian ng rena. At sabihin na isuot yung kanyang kasuotan at pagkatapos ay pumunta siya ron. Ipapakita yung kagandahan ng rena, si Rena Vashti. At totoong maganda itong si Rena Vashti, napakaganda niya. Pero itong si Rena Vashti ay isang uri ng babae na kung saan ay meron pong strong will. At niresist niya yung utos ng hari. Kaya hindi po siya pumunta. Sa pangyayaring ito, pinatawag ng hari ngayon yung kanyang mga advisor. Tinanong niya, ano ang dapat gawin sa babae, sa rena na kung saan ay hindi sumunod sa utos ng hari? Ngayon yung 7 po, isa po sa sumagot daw si Memucan. Sabi niya po, mahal na hari, ang ginawa ng rena ay masyado pong mabigat. Bakit? Kasi magdudulot to ng malaking problema at pagtatalo sa bawat sambahayan na inyong nasasakupan. At maraming babae ngayon ang lalaban na sa kanilang asawang lalaki, kaya magkakaroon ng kaguluhan sa bawat pamilya. Kaya ang nararapat po ay alisin sa pagiging rena itong si Rena Vashti. At palitan siya ng mabuti at mabait na rena. Nagustuhan po ng hari, mga kapatid, yung payo po ng kanyang advisor na si Memucan. Kaya ginawa, ito po ang unang impeachment na nangyari sa kasaysayan ng daigdig, mga kapatid. Di ba, may naririnig tayong mga na-impeach na Pangulo, na-impeach na Vice President, at iba't ibang mga opisyales na tanggal sa posisyon. Pero nagsimula ito, mga kapatid, noong panahon pa sa Old Testament. Kaya naalis siya ngayon. Kaya pagdating po sa chapter 2 ng Book of Esther, nung medyo nahimasmasa na yung hari, naalala niya yung kanyang rena. Malungkot siya, mga kapatid. Bakit? Kasi wala na siyang asawa, wala na siyang rena eh. Kaya yung isa niyang advisor, sabi niya, bakit hindi po kayo, mahal na hari, na pumili po ng isang tao na mamumuno na kung saan maghahanap siya ng magagandang babae sa iyong nasasakupan. Actually, ang nasasakupan po nitong si King Ahasuerus, mga kapatid, ay umaabot po ng 127 na lalawigan. Ito po yung mga kaharian dati na mga tinalo po ng Media at Persia. Bumagsak na yung Babylonian Empire, sumunod naman yung Persian Empire. Masyado silang makapangyarihan. Kaya nagpahanap po lahat ng magagandang babae ay natagpuan, mga kapatid, dinala lahat doon sa kaharian. Buti na lang tapos na to. Kung hindi, ang dami rito mawawalang mga babae. Amen. Parang di kayo makapaniwala na magaganda kayo. Amen. Amen. Pabulong pa ginawa niya. Yan. At pagkatapos, mga kapatid, sa loob ng 1 taon, yung mga kasama po rito si Esther. Ang pangalan niya po ay Hadassah. Pero pinalitan po na Esther. Ngayon, ay sa loob ng 1 taon, pagagandahin sila. Yan, bago po sila humarap sa hari, pagagandahin sila. At lahat ng uri ng mga pampaganda, ipagkakaloob sa kanila. At binigyan sila ng mga alipin, mga katulong, mga kapatid, na kung saan ay dahil babae, 7 babae binigay sa kanya, at meron pa mga eunuch. At dumating po yung time, mga kapatid, na si Esther na yung humarap. Siya na po humarap. Siyempre, napakarami nun. Halos 1 taon, 4 na taon halos, mga kapatid, dahil 3 taon nung nag-celebrate si King Ahasuerus sa chapter 1. Sa chapter 2, halos magpipitong taon na bago po siya naharap. Bakit? Napakarami nun. Dirin niyo po, napakarami. Pag hindi nagustuhan ng hari, ay hindi na po ipapatawag yon.
dadali na lang po siya doon sa harem. Nung si Esther na po, sabi ni Hegeo sa kanya, yung lalaki na nangangalaga ng mga babae, ganito gawin mo, ito yung pumili siya ng kanya ibibigay sa hari. At pinayuhan siya. Nung si Esther na pong humarap, alam niyo po, halos lahat ng tao ron ay humanga po kay Esther. At gayon din po yung hari, na-inlove siya mga kapatid. Ang tawag dito ay love at first sight. Di ba? Love at first sight. Parang marami po rito mga kapatid, mga asawang babae at asawang lalaki, kaya ka-partner niyan, siguro nung makita mo, love at first sight ka. Amen. Hindi love at 100 sight. Wala na. Ibig sabihin, wala na pagpipilian. Wala na sa kalendaryo. Kaya piliin ko na to. Pero ito mga kapatid, na love at first sight yung hari, kumabugan po. Bumilis ang tibok ng dibdib niya, hindi mo hari. At kumabog ng gusto yung puso niya. At pinili ngayon itong si Esther. Ngayon po ay Reyna Esther na siya. Yan. At si Esther, hindi niya po sinabi na siya po ay isang Hudyo. Dahil ito po mahigpit na bilin sa kanya ni Mordecai. Sabi niya, huwag mo sasabing Hudyo ka. Ilihim nyo lang. Yan. Tapos itong si Mordecai, mga kapatid, ay nataas din sa posisyon. Siya po ngayon ay nakaupo na doon sa pintuan ng kaharian. Di mo sa pintuan lang, hindi naman sa loob. Dahil hindi sila nagpakilala, hindi nagpakilala si Mordecai na pinsang buo niya sa Esther. At etong si Esther, mga kapatid, ay pinsan niya itong si Mordecai. Pero si Mordecai, inampun niya si Esther. Dahil nung namatay na yung mga magulang na ito, maliit pa si Esther, ay siya po ang tumayong magulang. Inalagaan niya to, kinalinga, at iningatan niya. At kaya dito po, makikita po natin na si Mordecai po ay nandun na po sa palasyo, kaya lang nasa labas sa pintuan lang. Dito po sa Esther, Kabanata 2, para maunawaan po natin at makita. Yung kalagayan po ni Mordecai. Yan. Sa talatan 2 po, babasahin ko po sa inyo. 19. Si Mordecai ay nasa may pagpasok sa patio ng palasyo nang muling tipunin ang mga dalaga. Talatan 20. Noon ay hindi pa rin pinapaalam ni Esther ang lahi o pamilyang pinagmulan niya dahil sa bilin ni Mordecai. 21. Isang araw, samantalang nasa palasyo si Mordecai, narinig niyang nag-uusap ang dalawang yunukong bantay. Sila'y sina Bigtan at Teres. Galit sila sa hari at balak niyang patayin ito. Nang marinig ito ni Mordecai, ay gumawa siya ng isang paraang makausap si Reyna Esther. At sinabi rito ang kanyang narinig. Sinabi naman niya ito sa hari, pati ang tungkol kay Mordecai. 23. Ipinasiyasat ito ng hari at napatunayang totoo. Kaya ipinabitay sina Bigtan at Teres. Ang pangyayaring ito'y itinala sa aklat kasaysayan ng hari. Yan. Kaya yung hari po, mga kapatid, ay tangkang i-assassinate ng dalawa niyang tauhan, mga kapatid. Mga bantay ito doon sa pagpasok sa kaharian ng hari. Pero merong isang lalaki rito na marites. Yan. Marites siya. Ikinuwento niya yung narinig niya sa dalawa. Hindi nila alam na naiintindihan ni Mordecai yung salita po ng mga Persian. Dahil ito si Mordecai, galing po sila sa loob ng 70 years, sila po ay naging alipin sa Babylonia. Nung matapos na yung 70 years, marami po mga Hudyo hindi po bumalik sa Jerusalem. Ang bumalik lang sila Estra, sila Nehemiah, sila po nagbalikan doon, di ba? Kaya mababasa natin yung Nehemiah na binild niya yung walls of Jerusalem. Tapos si Estra po siya ang namuno para i-build po yung temple at i-restore, mga kapatid, yung mga salita ng Diyos. Pero itong si Mordecai, kasama ng maraming mga Hudyo,
nanatili po sila doon sa Persia. Yan, nanatili sila ron. At kaya nung malaman to, pinasiyasat, maaring tinorture mga kapatid para kumanta at magsabi ng totoo. Hindi katulad ngayon mga kapatid na lahat ng uri ng kasinungalingan, kung napapanood natin sa TV, di ba? Lahat ng pagtanggi, bandang huli ay nauhuli rin sa sariling salita. Bakit? Napoproduce yung mga ebidensya. Pero ito, hindi na kailangan yung ebidensya. Bakit? Meron pong witness. Nakarinig. At, siyempre, nung panahon ng mga king, mga kapatid, ay talagang pinahihirapan para kumanta. Maaring nahirapan na, inamin na nila. Kaya sila po ay pinabitay na rin po. Yan. Pero ang isa pong makikita natin dito, wala man lang reward. Tingnan niyo po yan. Halimbawa, ikaw, nakapagligtas ka ng buhay ng isang tao. Wala kang reward na tinanggap. Sasabihin lang sa iyo, miski thank you, wala man lang. Hindi ka man lang na-appreciate. Sinulat lang sa Annals of the King, mga kapatid, doon sa pinaka-chronicle, sa mga talaang aklat ng hari, sa mga nangyari sa kaharian, naisulat. Pero wala pong reward. Siguro kung tayo yon mga kapatid, ay bibigyan natin ng reward. Amen. Kahit pan Jollibee man lang, kumain ka sa Jollibee, nailigtas mo buhay ko eh. Meron pa ditong gano'n, amen? Siguro hindi lang Jollibee yung wag lang sa Jollibee. Pumunta ka na rin ngayon sa McDonald's. Ano lang mga kapatid, para maintindihan natin. Pag may gumawa sa atin na mabuti, dapat kahit pa paano, may tinatawag tayong, sabihin na natin pabalat bunga. Yan, di ba? Nakakaya naman, baka ikwento ako nito. Itong taong to, tinulungan ko eh. Baka imarites ako sa buong bayan namin na. Tinulungan ko man lang, hindi man lang ako binigyan, kahit man lang pang toll gate. O kaya, pang gasolina naman lang. Akin lahat. Nagre-reklamo. Tapos ipopost pa sa social media, mga kapatid. Trending ka ngayon. Kaya nakakahiya yun, di ba? Tuloy po natin, sa chapter 3, ay may kita po natin, nung napatay na po itong dalawang to, lalabas po ngayon si Haman. Etong si Haman ay na-promote sa kanyang posisyon. At siya po ang pinakamataas na minister sa kaharian po ni King Ahasuerus. Sa ibang salin po kasi ang ginamit ay Xerxes. Yan. Siya po ngayon siya po ang pinakamataas. Nung siya'y lumabas sa palasyo, lahat ng tao lumuluhod sa kanya. Actually, nakaprostrate. Pag binasa po natin yung original, mga kapatid, na pagkakagamit na word, prostrate, hindi nakaluhod lang, nakaprostrate. Ibig sabihin, para siyang Diyos. Pag prostrate, nakaluhod na ang mukha ay nakasayad sa lupa. Hindi ka man lang titingin doon sa taong kaharap mo o yung taong dumadaan. Lahat. Nung time na yung ganon, mga kapatid, sila po ay nakayukod lahat. Ayaw nilang tumingin. Bilang pagbibigay galang po sa tao. Pero ang kakaiba, itong si Mordecai, wala, nakatayo lang. Parang walang dumaan, mga kapatid. Paulit-ulit yun. Hanggang sa isang araw, meron pong sumita kay Mordecai. Ba't hindi ka man lang nagbibigay galang kay Haman? Hudyo ko sabi ni Mordecai. Hindi ka man lang yumuyukod, hindi ka man lang nagpapahalaga sa kanya, isa siyang mataas na opisyalis ng kaharian. Ginawa nila, sinumbong nila kay Haman. At nung sinumbong nila kay Haman, ang nangyari, mga kapatid, inobserbahan ngayon ni Haman, nalaman niya na totoo yung sumbong. Nung dumaan siya, si Mordecai, nakatayo lang, parang wala lang dumaan, parang hangin lang na dumaan. Hindi siya pinansin, mga kapatid, lahat nakayukod, si Mordecai nakatayo. Kaya, nung malaman niyang Hudyo si Mordecai, hindi po siya natutuwa na si Mordecai lang ang kanyang maipapatay. Gusto niya lahat ng Hudyo sa nasasakupan po ng hari ay maipapatay niya. Lilipulin, mga kapatid. Talagang total annihilation.
Aalisin lahat. Parang nung panahon po ni Hitler, di ba, nung World War II, 6 na milyong Hudyo ang pinapatay ni Hitler. Kaya nagsitakas po sila doon sa Europe, mga kapatid. Umalis sila doon. At salamat po sa Pangulo natin, di ba, si Quezon. Nagbigay siya ng 10,000 na visa para po sa mga Hudyo. Kaya mga Jewish ay nagpapasalamat sa mga Pilipino. Kaya pag meron sila mga DH na Pilipina, mga kapatid, o Pilipino, talagang maganda ang treatment nila. Yung isang kapatiran natin na dating galing Hong Kong, sabi niya, Pastor, Jewish ang amo ko. Napakabait. Birin niyo, para po ako nagtrabaho sa isang opisina at may sarili siyang kwarto, yung kwarto niya parang bahay. Nandun lahat ng gamit. Kung gusto niyang magluto siya. Basta 8 hours lang. Pag lumagpas siya ng 8 hours, overtime ang tawag doon. Talagang nagtitip pa, mga kapatid. Napakabait ng Hudyo. Sabi ko, kaya mabait yan dahil nagpapasalamat yan sa mga Pilipino. Kaya dapat pinagpipray mo rin yan na ma-born again, makilala lalo sa Panginoon. Lalong babait yan. Yan. Tapos, mga kapatid, kaya gumawa si Haman ng isang plano na kung saan ay nagkaroon ng palabunutan. Na sa buwan po ng Adar, ito yung 12 buwan ng Jewish calendar. 13, ang araw ay 13. Yung petsa ay 13, ang buwan ay Adar. At ngayon, lahat ng mga Hudyo sa kanilang nasasakupan, ipapapatay. At siya po ay nagbigay ng 350,000 kilos, ayon po sa translation sa Tagalog, 350,000 kilos ng pilak. Di po napakalaking halaga ang binigay niya para lang lipulin lahat ng mga Hudyo. Nung malaman ito ni Mordecai, naiyak siya, mga kapatid. Naiyak siya. Talagang siya po ay nalungkot ng gusto. Naglakad doon sa pinaka-city na humahagulgol. At siya po ay nag-ayuno at nagsuot ng damit ng sako. Nung malaman ito ni Esther, tinatanong niya, anong nangyayari kay Mordecai? Hindi siya nagsasalita. Nag-utos siya ngayon ng isang tauhan niya na para malaman yung sitwasyon. Nung sinabi ni Mordecai at ibinigay yung sulat na may tatak ng seal ng hari, mga kapatid, sa pangyayari ito, sabi ni Esther, wala akong magagawa. Sa loob ng 30 araw, hindi ako pinapatawag ng hari. Alam mo naman ang batas na ang sino mang hindi pinapatawag ng hari at siya harap sa hari, siya ay maaring ipapatay. Kasi hindi pwede na pag gusto mong umarap sa hari, ay haharap ka. Kaya sabi ni Esther, sabi ni Mordecai, huwag mong sabihin na dahil ikaw ay isang rena at asawa ka ng hari, makaliligtas ka. Dahil ikaw ay Hudyo rin. Kung kami man ay parusahan, tiyak na may magliligtas sa amin at ikaw hindi makakaligtas. Kaya ka nandyan ngayon dahil ito ang plano ng Panginoon. May plano ang Diyos, mga kapatid. Kaya sa pangyayaring ito, sabi ni Esther, mag-ayuno kayo ng 3 araw. Ipag-ayuno nyo rin ako. Mag-aayuno rin ako. Pagkatapos ng 3 araw na pag-aayuno, ay haharap ako sa hari. Kaya lahat ng Hudyo sa nasasakupan po ni King Ahasuerus, nag-ayuno silang lahat. Siyempre, pag sinabing fasting, mga kapatid, ito po ay connective sa prayer, pagtawag at pagpapakumbaba sa Panginoon. Kaya sa pangyayaring ito na mag-ayuno na sila, pagdating sa chapter 5, nagplano ngayon si Esther. Sabi niya, harap ako sa hari. Haanyayaan ko ang hari ng isang banquet at isasama niya lang ay si Haman. Siyempre, itong si Haman ay tuwan-tuwa dahil, birin niyo po, nag-invite ng pakain itong rena, siya lang ang invited doon, kaya lalong tumaas ang kanyang pride, mga kapatid. Yung kanyang ego ay naprik. Kaya sabi niya, ako lang ang sikat na sikat dito. Biglang yumabang tong si Haman.
Talagang, alam niyo po, ang pinakamabigat na temptation sa tao, yung tinatawag na pride. Pag pumasok ang pride, lalo na kapag medyo nagbago na yung kalagayan, mga kapatid, at meron ng posisyon, at marami ng pera, nababago na yung paningin sa sarili. Diba? Maraming ganyan na test. Pero ang Panginoon, nakikita niya yung lahat ng bagay. Kapag tayo po ay ginawang milyonaryo ng Panginoon, dapat huwag tayo magbabago. Amen? Parang hindi makapaniwala magpapalaya. Lulo. Amen. Okay. Pag tayo ginawa ng Panginoon milyonaryo, actually, milyonaryo na tayo, mga kapatid. Di ba? Pinagpala tayong lahat. Pinagkaloob na ng Panginoon, gagawin na lang natin, mga kapatid, ay mabuhay ayon sa pangako ng Diyos. Maunawaan natin yung binigay na ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nandiyan na. Ang gagawin natin ay, kailangan po ay i-recognize natin. Kasi kuminsan, hindi natin nare-recognize yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo po, may tinatawag na law of recognition. Diba? Kailangan ma-recognize natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin. Tayong lahat ay blessed na blessed. Amen. Blessed na blessed. Kaya sabi po ni David sa Psalm 103 verse 1 to 3, sabi niya ron, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." Tingnan niyo po yan. Ano po ba yung benefits ng Panginoon? Ang sabi doon, "Who forgives all thine iniquities, who heals all thy diseases, who redeems thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfied thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like an eagle's." Yan. Kaya ang daming benefits ng Panginoon. Alam niyo po, isa sa benefits ng Diyos, tayo po yung buhay nito. Hindi lahat ng nagising, mga kapatid, nakalakad. Gusto niya maglakad, hindi siya makalakad. Hindi lahat ng nagising ay nakakita, mga kapatid. Tayo po, nakakahinga, libre hangin. Amen. Sa hospital ngayon, mahal ang bayad ng hangin doon. May bayad, mga kapatid. Bawat kilos mo doon ay gumagana ang metro. Pero mapalad tayo, nandito tayo ngayon, nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Kaya, nung siya'y humarap sa hari, ang sabi ng hari ay itinuro niya yung kanyang scepter doon sa rena, pinalapit. "Ano yun, mahal na rena, anong gusto mo? Hingin mo lahat, miski ang kalahati ng kahariang to, ibibigay ko sa'yo." Ang tawag doon ay carte blanche, mga kapatid. Ibig sabihin ay kalahati ng kaharian, yung pabor, yung supernatural favor ng Panginoon, ibibigay sa kanya. Sabi niya, "Mahal na hari, magpapakain po ako, nagluto po ako ng pinakbet." Ano ko lang, dagdag lang yun, ha? Kaya marami reaction. Alam niyo, madali yung mag-comment ngayon sa... Ano ko lang, nagluto ko. Alam na alam ko, paborito niya yun. Yan. Dinagdagan ko ng lechon. Siyempre masarap yun, di ba? Yeah. At meron pang inihaw. Yeah. At gusto ko po, anyayahan niyo si Haman. Kaya kailangan ipaabot kay Haman. Si Haman naman tuwan-tuwa, mga kapatid. Masyado siyang binigyan siya ng importance ng rena. Tingnan niyo po yan. Siya lang ang in-invite. Kahit dito sa atin, mga kapatid, i-invite ka ng mayor. Ipatawag si bigyan mo ng imbitasyon. Pakakainin ko rito sa turo-turo sa Giginto. Meron ba rito na invite, mga kapatid? Na ang daming dapat invite, ikaw lang ang in-invite. Di ba? Happy tayo, aba. Talaga naman kaya na, ang layo, mga kapatid, sa Sambales. Sa Sambales ka pa pupunta. Kikwentahin mo ngayon.
Naku, yung toll gate pa lang. Papasok ako sa NLEX. SLEX. STEX. Ang daming text. Tapos unload mo doon sa RFID, mga kapatid, 500 na lang, hindi ka na makakauwi. Ang diesel, kaya gasolina, mga kapatid, kikwentahin mo, naku, layo nito. Sasabihin mo, magdadahilan ka na lang. Minsan ka pa mag-invite. In-invite mo ako doon pa sa Botolan. Pasensya ka na, hindi ako makakadalo, busy ako. Pero ito si Haman, malapit lang, mga kapatid, lakad lang yun. Kaya in-invite, siyempre, very proud siya. Yeah? At nung pauwi na siya, naglalakad siya, nakita niya na naman si Mordecai. Nagsilakbo na naman ang kanyang galit. Kaya, pero nagpigil siya ng sarili. Tapos nung pag-uwi niya, ikinuwento niya yung ginawa sa kanya ng rena. Yan, tuwan-tuwa siya, pinagmalaki niya yung kanyang mga anak, pinagmalaki niya yung kanyang asawa, pinagmayabang niya yung kanyang posisyon, pinagyabang niya, mga kapatid, yung pagkaka-invite ng rena. At pero nung makita niya sa Mordecai, sabi niya, ang lahat ng ito ay baliwala. Bakit? Nakita ko si Mordecai. Tingnan niyo po, may mga taong ganon. Di ba? Pinagpala na, masayang-masaya. Umaga pa lang, umaawit na ng, "This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." Yung hinahanap na medyas ay wala, hindi nalabhan. Yung paboritong medyas. Bakit wala yung medyas ko rito? Nasira na araw. Hindi niyo po, pinagpala, ang daming pera sa bangko. Ang daming pera sa ATM. Ang daming pera sa wallet. Dahil lang sa hindi nagawa yung isang bagay, nasira na ang buong araw. Hindi ako atin ngayon. Wala naman yata dito ganun sa Central. Amen. O kaya, bago pumunta ng church, walang ginawa kundi magtalo. Puro pinagtatalunan ko ano-ano. Walang kwenta naman ang pinagtatalunan. Yung lubak lang naman pinagtatalunan hanggang sa nasira na. Hindi na ako tutuloy. Wala naman dito noon. Amen. Nung pagdating sa church, nasimangutan ng yung pala may naapakan yung aser. Aba, pambira to aser na ito Imbis nakangiti, nakangiwi sa akin lahat nginitian. Pagdating sa akin, nakangiwi. Agad-agad nag-conclude, mga kapatid. Conclusion kagad, hindi ba pwedeng hypothesis muna? Diba? Huwag ka kagad maglalagay. Hindi mo alam, pag kinausap, bakit ka ba nakangiwi? Hindi ka ba ngangiwi? May tamtax na naapakan ako rito. Lahat naman siguro mangingiwi. Yeah? Yung isang sinira na yung araw dahil sa ngiwi, kaya mo siya magngingiwi. Hindi mo alam kung ano kanyang pinagdaanan, mga kapatid. Dapat po pinagpipray mo, Lord, tong kapatid kong ito nakangiwi, nawa sa susunod, nakangiti na. Diba? I-bless mo siya. Huwag kang pa-apekto. Actually, hindi ka naman dapat maapektuhan. Kaya ka lang naapektuhan kasi inaalaw mong gumawa sa buhay mo. Diba? Tingnan mo si Mordecai, kahit may threat, pagdating sa chapter 6, mga kapatid, kasi sabi ng payo ng kanya kaibigan sa kanya at kanya asawa, ganito na lang, tapusin mo na yung problema mo. Magpagawa ka ng bitayan. Ang taas ay 70 feet. Tingnan po ang taas. Gaano kataas yung 70 feet? Yung isang tubo natin, 20 feet yan. Ibig sabihin, tatlot kalahating tubo, mga kapatid. Ang taas. Mas mataas pa rito sa kisame natin. Magpagawa ka ng bitayan. Ibitay mo si Mordecai doon. Kasi noong time, mga kapatid, ng Persian Empire, ang judgment ng death penalty binibitay hanggang sa mamatay para ipahiya ng gusto. Noong panahon ng Babylonia, tinatapon po sa pugo ng apoy.
Noong panahon ng Romans, ipinapako sa krus lahat ng mga kriminal. Isa ang hindi kriminal na ipinako sa krus, walang iba ang ating Panginoon. Amen. At kaya sabi ni Haman, good idea. Maganda yan, brilliant yan, sabi niya. Kaya nagpagawa siya, mga kapatid. Siyempre, alam ni Mordecai yon. Si Mordecai na nagligtas ng ulo ng hari sa kamatayan, mga kapatid. Eto ngayon, nakatingin siya. Siya ngayon ang bibitayin at papatayin. Maaring binubuli si Mordecai. Kaya pagdating ng chapter 6, eto ngayon, simulan na po natin. Yan. Pagdating ng chapter 6, makikita po natin na itong si Haman, umagang-umaga pa lang, pumunta na po doon sa kaharian. Pero nung gabing yon, hindi po makatulog itong hari. Bakit? Kasi nagkaroon po siya ng insomnia. Tingnan niyo po yan, kayang gamitin ng Diyos lahat para lang iligtas ang kanyang anak. Yung insomnia na yon, yung hindi niya pagkakatulog, naging daan para ipabasa lahat ng mga chronicles doon sa kanyang kaharian. Pinatawag niya yung tagabasa, di ba? Yun ang kanyang pampatulog. O sige, basahin mo lahat ng mga pinaggagawa ko, lahat ng mga katagumpayan. Umabot na ng umaga, mga kapatid, gising pa yung hari. Siguro nung medyo inaantok na yung hari, nabasa yung kabutihang ginawa nitong si Mordecai. Kaya ito po ang sabi sa verse 1, isang gabi hindi makatulog si Haring Aswero. Pinakuha niya ang aklat ng mahalagang pangyayari sa kaharian. Ipinabasa ito habang siya ay nakikinig. Talatang 2. Nabasa ang bahagi ng kasaysayan tungkol sa pagkatuklas ni Mordecai sa masamang balak ni Bigtan at Teres na patayin ang Haring Aswero. Yan. Kaya eto ngayon, mga kapatid, nung mabasa na, nagtanong ang hari. Eto yung tanong niya, mga kapatid. Dahil dito, itinanong na hari, anong gantimpala o pagpaparangal ang ginawa kay Mordecai? Dahil sa kabutihang ginawa niya sa akin, sumagot ang mga tagapaglingkod. Wala po, mahal na hari. Hari siya. Nagpakain ng 180 days. Napakalaking gastos nun. Nagpakain ng 1 week. Ikaw lang, tayo lang, magpakain lang tayo ng buong maghapon, malaking gastos na eh. Amen. Magpakasal ka lang, mga kapatid, malaking gastos na. Ano mang okasyon, malaki gastos. Eto, nagligtas ng buhay niya, ang sagot sa kanya, wala po, mahal na hari. Kaya, pwede niya ipatawag si Mordecai, di ba? Mordecai, ano ba ang gusto mong reward sa pagliligtas mo sa akin? Siguro, isa lang ang sasabihin ni Mordecai. Ang sasabihin niya, mahal na hari, iligtas mo po kami kasi kami po ay papatayin na. Siyempre, ang tao, kapag nanganganib ang buhay, mas mahalaga ang buhay kaysa sa pera. Amen. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa pera. Kaya, hindi niya pinatawag si Mordecai. May narinig siyang yabag, siguro nag-ingay talaga tong si Haman kasi para marinig ng hari. Kasi hindi naman siya pwedeng pumasok agad dun eh. Kailangan siyang ipatawag. Sino yan dumarating? Si Haman po. Sige, tawagin mo. Yan. At hindi siya pwedeng magsalita. Nasasabi niya, mahal na hari, nandito po ako para ipabitay po si Mordecai. Yun ang kanyang plano, mga kapatid. Bitayin si Mordecai. Pero ang plano ng hari, bigyan ng reward. Ang tawag dito ay ironic, mga kapatid. Magkaiba sila ng plano. Yung isa ang gusto, i-reward itong si Mordecai. Ang isa naman, ang gusto, mga kapatid, ay bitayin si Mordecai, di ba? Magkaiba sila. Kaya nung sinabi ng hari, ano ang dapat gawin sa lalaking gustong parangalan ng hari? Alam niyo po, dahil etong si Haman, hindi niya kailangan ng pera. Doon po, napagbigay nga siya ng 350,000 kilos ng silver. Tapos, alam niyo po mga kapatid,
Hindi niya kailangan pera. Hindi niya kailangan, mga kapatid, yung tinatawag na anumang mga bagay sa kaharian na yun. Ang kailangan niya ngayon, mga kapatid, ay honor. Hindi basta honor. Ang gusto niyang honor ay royal honor. Pagpaparangal katulad po sa isang hari. Ano po yung binigay niyang suggestion? Yan, yung binigay niyang suggestion. Basahin po natin. Sabi po ng verse 4, tingnan po natin. Verse 4, pakibasa niyo po. Yan. Tuloy-tuloy niyo lang po basa. Yan, sa verse 6, yan, hindi na yata gumalaw yung verse. Yan. Verse 6. Tapos verse 7, tingnan po natin ha. Esther chapter 6, verse 6. So Haman came in and the king asked him, "What shall be done for the man whom the king delights to honor?" Now Haman thought in his heart, "Whom will the king delight to honor more than me?" Tingnan niyo po yan. Ang isip niya, sino ba ang gustong parangal ng hari? Maliban sa akin. Dahil siya na ang pinakamataas, siya ay yung paborito po ng hari, mga kapatid. Verse 7, pakibasa niyo po, yung suggestion ni Haman. Yan. Verse 8. Let the royal robe. Tingnan niyo po yan. Ang word ay hindi lang basta robe. Gusto niya royal robe. Yung damit na isinuot ng hari nung siya'y putungan ng corona bilang hari. Tapos, and a horse on which the king has ridden. Yung sinakyan ng hari. Which has a royal crest placed on its head. Yan. Yung crest, yung royal crest, sa ibang salin, mga kapatid, ito ay corona. Yan, corona. Tingnan niyo po yan ha. Ano ibig sabihin nito? Pag inisip natin, gusto niyang pumalit na hari. Yun yung takbo noon, mga kapatid. Parang yung ginawa po ng dalawa na ang plano ay patayin tong hari kasi gusto nila magkaroon ng kudeta. Gusto nilang pumosisyon. Etong si Haman, bagamat indirectly na hindi niya pinapahayag yung gusto niya, pero sa pamagitan ng kanyang suggestion, gusto niyang maging hari. Kasi gusto niya yung corona. Alam niyo po, siyempre iniisip niya siya, naku, sikat na sikat ako. Tapos, ang payo niya pa, ang magdadala sa kanya sa verse 9. Tingnan po natin sa verse 9. Then let this robe and horse be delivered to the hand of one of the king's most noble princess. Tingnan niyo po. Ibig sabihin, isa sa anak ng hari. Yan. Siya magdadala. Yan. Isip niya. Kaya, etong si Haman, mga kapatid, nananaginip ng gising. Yan. Ang isip niya, siya kasi pararangalan eh. Yan. Diba? Talagang napakatayog na ni Haman. Sabi niya, naku, tsak na matutuwa yung aking mga anak, yung aking pamilya, yung aking mga tauhan, mga kaibigan, makikita nila ako habang naglalakad. Ito ang lalaki ang gustong parangalan ng hari. Yan. Tapos may corona siya, yung damit ng hari, nakasakay siya sa kabayo ng hari. Yan. Then parade him on horseback through the city square and proclaim, may sumisigaw pa, before him, thus shall it be done to the man whom the king delights to honor. Ito ang dapat gawin sa lalaking gustong parangalan. Ang tawag dyan ay pride, mga kapatid. Gusto niyang itaas ang kanyang sarili. Fried chicken. Kaya maraming nachi-chicken, napapride ngayon. Di ba? Parang si Satanas, siya po'y dati Lucifer. Naging Satan siya dahil sa kanyang pride. Alam niyo po, yung kasalanang ito, hindi yung nagsimula sa lupa. Nagsimula sa langit.
nagsimula sa langit. Basahin nyo na lang, sulat nyo sa Isaiah chapter 14, verse 12 to 15. Mababasa nyo dyan. Sa King James Version, ang word na ginamit ay Lucifer. Siya po yung pinaka-archangel ng Panginoon. Kaya may kita po natin dito, itong si Haman ay masyado po siyang nabalot po ng pagmamapuri sa kanyang sarili. Ang tingin niya sa sarili niya ay hindi na siya pwedeng magalaw. Untouchable siya. Ganon ang tingin niya. Di ba? Sa panahon natin ngayon, maraming ganon. Ang tingin sa sarili, untouchable. Pero bandang uli, makikita mo, balita ngayon, wala na siya. Bakit? Kasi ang Diyos pa rin ang may control ng lahat ng bagay. Amen? Siya pa rin ang may control sa lahat ng bagay, mga kapatid. Hindi pwede ipagmalaki ng isang tao yung kanyang posisyon. Kasi, yung pagmamayabang niya na kanyang posisyon, maaaring mawala yung buhay niya. Naalala ko nung time na kung saan, nandun pa sa bukid, sabi sa akin huwag na kitang makikita rito, ha? Lalo akong pumunta. Matawa, maratakot sa iyo. Ang nagutos sa akin dito ay hari na mga hari, ang Panginoon. Binata pa ako mga kapatid. Yung isa'y tututukan pa ako ng baril. Pinaramdam pa sa akin yung puluhan. Hindi ako natakot. Ba't ako matatakot? Ako ay servant of the King. Sabi ko, servant of the King ako. Protected ako ng Panginoon. Nabalitaan ko, mga kapatid, yung tumutok sa akin, nakalutang na doon sa tubig. Tingnan niyo po yan. Bakit? Kasi kaya tayong protektahan ng ating Panginoon. Amen. Yung nagbanta sa akin, kinagat ng tuta. Tuta ang pumatay sa kanya. Bakit? Rabies ang naka-apekto sa kanya. Ibig sabihin, ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. Hindi tayo dapat mangamba. Amen. Lord, salamat po. Protected mo po kami. Sinabi mo po sa iyong salita, He that dwelleth on the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my excuse me. He is my refuge and my fortress, my God in whom will I trust. Diba? He shall deliver thee from the snare of the fowlers and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shall thou trust. Sabi po ng Psalm chapter 91, verses 1 to 4. Psalm 34, verse 7, the angel of the Lord encampeth round about them that fear Him, and delivereth them. May bantay tayo mga anghel, mga kapatid. Heavily guarded tayo ng angel of the Lord. Kaya huwag kang matakot. Bakit? Kakampi natin ang Panginoon. Anak tayo ng hari. Amen. Kaya pasalamatan natin siya. Protected tayo. Naalala ko nung nagkaroon ng problema sa pandemya, sabi ng mayor, ipapasarado ko yung kalsada na yan. Minessage sa akin, Pastor, sasarado na daw. Ba, hindi pa pwede. Hindi ko tinatanggap yung sinabi na yun. Tinawagan ko po ang mayor. Sabi ko, Mayor, good afternoon po. Sino to? Ako po si Reverend Rolando Gonzales. Pwede mo bang makapunta dyan sa opisina? Sige, pwede. Ano ba yon? Kasi kayo nagsabi sasarado niyo raw kalsada namin Pupunta po ako dyan, mamaya 3:00. Pinuntahan ko, nagtago ang mayor, mga kapatid. Hindi ako hinarap. Binigay ako sa executive secretary. Sabi po ni mayor, wala, umalis po Doon na lang po sa executive secretary pumunta. Yun po ang kausapin nyo. Sinabi ko, mga kapatid, pinakita ko lahat ng aking mga papel na hawak. Sabi ko, alam niyo po, alam niyo po, galing po ako ng RD. Kumuha po ako ng authenticated, certified Xerox copy ng lahat ng titulo na nakatira doon, dumadaan sa kalsada. Ganun ba? Opo, alam niyo po, ito papakita ko sa inyo. Nakalagay, permanent right of way. Ito po sukat. Nakalagay po sukat. 139 square meter. Yun po sukat. Tapos ito po yung ibang title, nakalagay, permanent right of way. Meron po ako hawak na authenticated
na copy, galing pong DNR, location plan, ito po, Secretary, nakalagay, permanent right of way, pare-pareho. Nagbayad po ng amilyar, taon-taon nagbabayad, 20 pesos, ito po binayaran, 20 oh. Nakalagay, ang binayaran, right of way. Ayon po sa batas, ang right of way, hindi pwede isarado yan. Ito po ay simple subdivision plan. Pinakita ko, tingnan niyo po, SMP, kapag subdivision, sinubdivide mo, required sa batas na meron niyang right of way. Sino bibili niya kung walang right of way? Kaya, ayan po, ay ganun ba? Sabi sa akin. O sige, bibigay ko na lang sa barangay. Pagdating sa barangay, mga kapatid, hindi po nasarado. Bakit? Kasi, makukontempt siya. Batas na po yan, mga kapatid eh. Hindi pa pwede ipagpilitan niya. Yung matibay na ebidensya, hawak namin. Ako po tumayong abogado, sabi ko, abogado ko, kaya lang wala akong ano. Wala. Dapat may attorney's fee man lang kahit ano. Basta salamat sa, kasi sabi ko, bibili ako ng sasakyan. Yung sasakyan ko, dadaan sa kalsadang to. Kaya hindi ko pinapahintulot na ito ay isarado. Noong time na wala pa po akong sasakyan. Ngayon may sasakyan na ako, kaya dumadaan na ako doon. Kaya, ang nangyari, mga kapatid, nakita po natin yung providence of God. Kung paano tayo ingatan ng Panginoon. Amen. At nangyari ito, nung sinabi na ng hari, nireveal niya na kung sino yung paparangalan, yung kastilyong buhangin na ginawa po ni Haman sa kanyang isip, bigla pong gumuho. Bakit? Lahat ng sinabi mo, wala ni isa na hindi mo gagawin yon. Gawin mo kay Mordecai, yung lalaking nakaupo sa pintuan ng palasyo. Alam niyo po, na-shock to si Haman, nangatog siya. Yung isip niya sa pong pararangalan, yung pararangalan niya, yung ipapapatay niya, mga kapatid. Kaya sa nando sasabihin niya, mahal na hari, ibitin niyo na po si Mordecai. Pero ngayon, ang gagawin niya, pararangalan niya, ayon sa kanyang sinabi. Yung sinabi niya, kinain niya, mga kapatid. Siguro kinuwento niya, makikita niyo bukas, nakabitin na yan. Wala na siyang lusot, wala na siyang kawala. Nasa akin ang lahat ng matibay na ebidensya at paraan. Yan. Pero nangyari, eto ngayon siya, hawak-hawak niya si Mordecai. Siguro, nung kinukuha niya na si Mordecai, steady lang eh. Akala, kukunin si Mordecai para ibitin. Nagulat siguro yung mga tao, anong ginagawa nito si Haman? Pinaliliguan si Mordecai. Damit ng hari yun, mga kapatid. Kailangan niyang paliguan. Kailangan niyang hilurin. Kailangan niyang isyampo ang buhok. Kasi corona ilalagay doon. Kailangan niyang pabanguhan. Kailangan niyang gumamit ng lahat ng mga bagay para karapat-dapat na isuot ni Mordecai yung damit. Ginawa. Nagtataka yung mga, ano ba nangyayari? Bakit ganito? Pinaliliguan ni Haman. Pagkatapos dinamitan, mga kapatid. Pinaparlor pa. Kung may parlor, nakaparlor yun, mga kapatid. Nagpasauna pa, sauna bat. Lahat ginawa, may pabango. Tapos isinakay sa kabayo, ginawa ni Haman ay lumuhod. Tumuntong ka sa akin tuhod para makasakay ka sa kabayo yan. Tapos hinila niya. Hawak-hawak niya yung renda ng kabayo, sumisigaw siya. Eto ang lalaking gustong parangalan ng hari. Tingnan niyo po, nagkaroon ng tinatawag na reversal. Di ba? Nabaliktad ang lahat ng bagay. Sa atin pwede mangyari yun, mga kapatid. Amen? Magkakaroon po ng economic reversal sa buhay natin. Amen? Ibig sabihin, for being victim, magiging victor tayo. Amen? Mapagtagumpay tayo, mga kapatid. Tapos nung siya umuwi, nagtakip na mukha, hiyang-hiya, humahagulgol.
Parang hinagawan ng candy, kapatid. Nagsumbong sa asawa. Bakit? Ano nangyari? Ipapabiting ko, pinarangalan ko. Nakita mo ba? Kitang-kita nga namin, nag-iiyakan kami. Baliktad ang nangyari. Kung Hudyo yan si Mordecai, hindi mo yan matatalo. Nabaliktad ang salita, nag-prophesy pa. At pagdating sa chapter 7, nireveal na ng Rena kung sino siya. Yan, nagkaroon po ng pinasundo siya, chapter 7, nagkainan ulit. Doon na sinabi ng Rena ang lahat ng bagay. Sabi niya, mahal na hari, kung kami ibinenta lang bilang alipin, okay lang. Kasi hindi nararapat na ikaw'y magpagod pa dahil sa pagliligtas sa amin. Pero papatayin kami lahat, yung lahi namin. Sino nagplano nito? Ang kaaway po, si Haman tinuro. Siguro kagat-kagat ni Haman, mga kapatid, yung hita ng baboy, lechon eh. Kagat-kagat niya, bigla pong nabitawan niya. Nagulat siya, siya pala yung huling hapunan na ang gagawin niya. Hindi ko alam, mahal na Rena, lumabas ang hari, galit na galit. Hindi ko po alam, mahal na Rena, na si Mordecai na itong tatay ko yun. Nagulat siya, mga kapatid. Isa akong Hudyo. At nung pumasok ang hari, sabi po ng isang tagapayo ng hari, sabi niya, si Harbona, yung eunuch. Si Haman po nagpagawa ng 70 feet na bitayan para po kay Mordecai. Ang sabi ng hari, tinakpan na yung ulo ni Haman, ibinitin doon si Mordecai. Si Haman. Tingnan niyo po, sa ating ganun din, mga kapatid, walang pwedeng gumalaw sa iyo. Bakit? Protected tayo ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Protektado tayo, kaya hindi ka dapat matakot. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Ano man yung sitwasyon na yung pinagdadaanan, kayang baliktarin ng Panginoon yan, mga kapatid. Alam niyo po, kung minsan nasa quarters ka, gagawin ng Diyos headquarters. Amen. Ibig sabihin, babaguhin ng Diyos yung sitwasyon mo. Babaguhin ng Panginoon anuman yung mga bagay na kung saan ay hindi ayon sa kanyang salita. Gusto ng Panginoon maranasan natin yung kanyang pag-iingat, pangangalaga at proteksyon. Ang kailangan lang natin magtiwala sa kanya. Nais kong magtapos sa isang kwento. Ito pong kwentong ito ay, ewan ko lang kung narinig nyo na, yung iba siguro narinig na. Pero for the sake of others, para po sa iba. Alam po, may isang kaharian na kung saan ay sinalakay ng kalaban nila. Yan, sinalakay po. Medyo high-tech yung mga sandata po ng kalaban nila na kaharian. At meron sila mga kanyo na ginagamit na kahoy na bato na may apoy. Di ba? Napapanood niyo sa palabas, yung mga, halimbawa, mga Vikings, ganun. Para matalo yung kalaban. Bandang huli, gumuho na po, mga kapatid, yung pinaka-harapan, nasira na po yung pinaka-gate ng kaharian. Sabi ng pinaka-minister, sabi niya, mahal na hari, tumakas na po tayo. Kasi mamaya lang, nandito na po yung mga kalaban natin, mahuhuli kayo, at pupugutan kayo ng ulo, at tiyak na itutusok ang inyong ulo doon sa isang sibat. Kaya mas mabuti tumakas na po tayo, doon sa lihim na lagusan. Yan, nung tumakas sila, nakalabas po sila doon sa kagubatan. Siyempre, gubat yun, masyado pong masukal. Ang dami mga siit at marami mga sanga. Yung ministro po, may hawak siyang espada. Matalim po yung espada nito. Hinahawan niya yung dadaanan ng hari. Nahawan niya. Dahil halos walang tulog, walang pahinga, pagod na rin po yung ministro, kakahawan niya, isa sa nahawa ng ministro, yung daliri ng hari, mga kapatid. Tinamaan, galit ang hari. Napakapabaya mong ministro ka. Ang luwang-luwang ng kagubatan na ito, daliri ko, pinatamaan mo pa. Sa galit ng hari, mga kapatid, tinapon yung ministro doon sa balon. Wala pong tubig. Hinulog niya ron, sabi niya, diyan ka na, iiwan kita diyan. Pinutulan mo ako ng daliri.
Kaya sabi naman ng ministro, mahal na hari, patawarin mo na po ako, iligtas mo po ako, mahal na hari. Huwag mo po ako iwanan dito. Natatakot po ako sa sarili ko. Bahala ka. Baka po may mumu rito. Takot pala multo. Iniwanan ng hari, mga kapatid. At yung hari talaga sabi niya, nagmamurmuring pa rin siya. Sabi niya, pambira tong ministrong to, ang hirap naman ito. Ang sakit-sakit ng daliri niya. Wala naman siyang dalang antibiotic. Mga kapatid, hindi niya alam kung ano gagawin niya. At sa paglalakad niya, nasa lubong siya ng mga cannibals. Yan, alam po natin yung mga cannibals, mga kapatid, kumakain ng tao yun. Siyempre yung hari, makinis yun, maputi. Magandang lalaki. Tuwan-tuwa yung mga cannibals, sabi nila, para tong lechon. Lechon baka to. Ang sarap nito, talagang tuwan-tuwa sila. Pumutol po sila ng puno na kung saan pwede nilang igapos yung hari doon. Nakala mo, baboy ramon na nahuli. Tinali nila yung kamay, tinali nila yung paa, buhat-buhat na mga cannibals yung hari, mga kapatid, magkabila. Isinasayaw pa. Sumasayaw pa sila parang tango. At tuwan-tuwa sila kasi nakahuli sila ng masarap na pagkain. Kaya pagdating doon sa tribu nila, celebration, siyempre, tuwan-tuwa sila, makakain sila ng inihaw na hari. Naglalaway na lahat, takam na takam. Pero meron silang isang mahigpit na kaugaliang sinusunod, mga kapatid. Kailangan nilang sundin to, hindi pwedeng hindi, kasi minanapan nila sa mga kanununuan. Yan. Ang kautusan na ito, mga kapatid, na sinusunod nila, hindi sila kumakain ng may kapintasan. Kailangan dumaan sa masusing pagsisiyasat. Kung baka may kapintasan tong haring to kasuklam-suklam kainin to. Yan. Hindi nila makakain, may kapintasan. Sinuri po sa gawing kaliwa, mga kapatid. Mula ulo hanggang dito. Perfect. Sabi na, approve. Talunan ng tao, tuwan-tuwa, approve na. Kaya kanan naman, mga kapatid, sinuri naman mula rito. Hanggang paa, approve pa rin. Bandang ulit, yung isang braso sinuri. Nalungkot, mga kapatid, yung taga-suri. Meron pa palang taga-suri na. Nung suriin, mga kapatid, 3 ang taga-siyasat at para pagtibayin kung wala pong lagayan. Nakita, walang isang daliri. Marumi to, hindi dapat kainin. Ginawa, pinawala ng hari. Tuwan-tuwa yung hari, sabi niya. Salamat sa aking ministro. Pinutulan. Pinutulan niya ako ng daliri. Kung hindi niya ako naputulan ng daliri, baka ngayon, pati buto ko durug-durug na. Babalikan ko ang ministro ko, yayakapin ko, hahalikan ko, hahanguin ko, pakakainin ko. Yan. Kahit bayabas na bubot na nakita ko dito. Kaya ginawa niya, yung ministro iyak ng iyak. Sabi niya, bakit gano'n? Naglingkod ako sa hari. Bigla na lang may bumagsak na baging sa ulunan niya. Nagulat siya, akala niya ahas nagtatalong agad siya. Sabi niya, oy ministro, pumayapa ka lang. Binalikan kita kasi naalala ko yung mga kabutihan sa akin. Kaya iniligtas kita ngayon. Bandang uli, sinabi ng hari, alam mo, nahuli ako ng mga cannibals. Yung cannibals na ito may mahigpit na sinusunod. Hindi sila kumakain na may kapintasan. Maya-maya, napatalon sa tuwa yung ministro. Yumakap po sa hari, salamat po mahal na hari. Bakit? Hinulog mo ako rito. Kung hindi mo ako hinulog dito, ako ang kinain doon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya last verse, ang sabi po, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His own purpose. Amen. Tayo lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Meron po na tayo lahat ay yumukod tumikit at manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa katotohanan ng iyong mga salita na ipinahayag sa amin. Na ikaw ang nag-iingat, nangangalaga,
pumapatnubay, gumagabay, at hindi mo kami kailanman iniiwanan at hindi pinababayaan. Ano man ang sitwasyon na kinalalagyan ng bawat isang narito, alam po namin sa likod nito, meron kang magandang layunin. Dito mo ipapakita ang iyong kapangyarihan. Dito namin maunawaan at makikilala ka pa sa malalim na paraan na ikaw ang Diyos na nagtatanggol. Ikaw ang Diyos na nagpapala. Ikaw ang Diyos na nag-iingat sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang bawat isa, Father God, sa pangalan ni Kristo Jesus. Patuloy mong tugunin at katagpuin ang pangailangan ayon sa kayaman at kaluwalhatian ng aming Panginoong Jesus. Sino man sa amin ang may nararamdaman sa physical body, we pray, Father God, your miracles be upon them in the name of Jesus. We take authority over the works of the enemy upon their physical body. We rebuke every manners of sickness and diseases. In Jesus' almighty name, we command them to die from its very root. In Jesus' name, we command them to come out sa pangalan ni Kristo Jesus. In the name of Jesus. And release your anointing, your deliverance, your healing touch, good health, in Jesus' almighty name. Salamat po, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ano pa man po mga dalangin ng bawat anak mo sa lugar neto. Salamat po sapagkat kanina pa lamang pinagkaloob mo na sa amin. Sa iyo po ang parangal, sa iyo po ang papuri, pagsamba at pagluwalhati sa mataas at tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.